Okay mga kanoisy, next video. Humingi na ng tulong ang Pangulo at kinumpirma nito na nag-alok din ng tulong ang mga Japan. kaalyado, partners at kaibigan ng Pilipinas upang masiguro ang ating proteksyon sa Nako, West Philippines. lagot ka ngayon China. Ikaw naman yung iiyak. Darating din talaga ang panahon guys na yung China yan, bibigyan talaga yan ng leksyon ng karatig bansa or mga ibang bansa na galit sa kanya. Men. Tingnan nyo, darating din talaga yung time na yan. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, syempre, panonoodin natin itong patungkol na naman dito sa West Philippine Sea. Ano? Tapos, syempre, ito nga ay related sa balita ng UK, Amerika, China, PBBM. Basta, patungkol to sa mga bansa na concern sa atin. Ano? Tapos, yan yung panonoodin natin. Mula kay Good News Philippines, meron na itong pamagat na UK at Amerika pinorusahan ng China. PBBM tumawag sa kaalyado. Bagong barko ng Pinas sa Cebu gagawin. So, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin to patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na UK at Amerika pinurusahan ng China, PBBM tumawag sa kaalyado, bagong barko ng Pinas sa Cebu gagawin. Like, comment, share, subscribe. Start. Kabayan, breaking news! Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na sa marahas na aksyon ng China laban sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Humingi na ng tulong ang Pangulo at kinumpirma nito na nag-alok din ng tulong ang mga kaalyado, partners at kaibigan ng Pilipinas upang masiguro ang ating proteksyon sa West Philippines. Lagot ka ngayon China. Ikaw naman yung iiyak. Darating din talaga ang panahon guys na yung China yan, bibigyan talaga yan ng leksyon ng karatig bansa or mga ibang bansa na galit sa kanya. Men. Tingnan nyo, darating din talaga yung time na yan. Kasi sobrang yabang na eh. Hindi pinalampas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China. Sinabi nito na hindi dapat tayo matako, tatahimik, susuko o magpasako. United Kingdom at Amerika pinatawan ng parusa ang China dahil sa pagtangkang pagnakaw ng mga sensitibong impormasyon at marami pang iba. Chinese ambassador ipinatawag ng UK Deputy Prime Minister. We've summoned the Chinese ambassador and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Grabe din, ganito dapat guys. Kita nyo kung ano yung actions ng UK. Bans talaga, sanctions talaga. Action from China will not be tolerated. Diba? Good news! Dalawang bagong barko, ang Guardian-class patrol boats na gawa ng Australian shipbuilder, makuha ng Pilipinas para mapalakas ng bansa ang kakayahan sa maritime. Posibleng dito gagawin sa Balamban, Cebu ang naturang mga barko para sa Pilipinas. Pagkampi ng India sa Pilipinas, ikinatawa ng mga Pilipino, pero ikinagalit naman ng China. 8 submarine ng India. Ito yung isa sa nakakatawa kasi yun, wala naman talaga tayong paki sa mararamdaman ng China, no? Pero yung China, wala, G na G talaga siya kapag meron siyang nakita na aalyado sa atin or papanig sa atin, men. Sabay na nag-operate upang ipakita sa China at sa mundo ang lakas nito. Yun. Good News Philippines. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa ginawang paggamit ng dahas ng China sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakipag-usap na ito sa mga kaalyado, partners at kaibigang mga bansa ng Pilipinas. Ang mga bansang ito ay nag-alok ng tulong kung ano ang mga pangailangan ng Pilipinas upang proteksyonan at siguraduhing ligtas ang ating soberanya, karapatan sa soberanya at maritime jurisdiction habang pinapanatili ang kapayapaan at patatag na Indo-Pacific. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na sa darating na mga linggo, ang gobyerno ng bansa ay ipapatupad ang tinatawag nitong Response and Countermeasure Package na proportionate, deliberate at reasonable sa walang tigil, illegal. Yan yan din kasi men. May sagot dito si Sec Gibo na bakit ganito lang yung si Tariela na bakit ganyan lang yung mga ginagamit nila or hindi nga gaanong pinalagan natin. Kasi nga daw ang gusto talaga ng China ay i-provoke tayo, wina-water cannon nila yung Coast Guard natin at mga ganyan natin. Para daw kapag sakaling mag-actions tayo na maglagay tayo ng mga Philippine Navy dyan, ay parang dito na daw papasok na maglalagay din ng Chinese Navy yung Chinese dyan. So parang wala,
nililid talaga nila tayo sa gulo, men. Like, kunyari lang talaga yung mga yan na, uy, wag kayo laro ng apoy sa Amerika. Gusto niyo talaga ng gulo. Gustong-gusto talaga nilang ma-trigger, men. Like, yun siguro takot din silang umuna, or takot silang mauna kasi baka sila nga yung magmukhang masama sa buong mundo, baka pagkaisahan sila. Same lang din sa atin na kaya daw hindi tayo gaanong naglalagay dyan ng mga Philippine Navy kasi yun, yan din talaga yung gusto ng China eh. Part siya ng game plan kaya hindi pinagbigyan ng Pilipinas. So, comment nga kayo sa baba guys kung agree ba kayo sa game, sa planong yun ng Pilipinas na hindi nga tayo mag-send ng PH Navy dyan. Comment nga kayo ng opinion nyo. Mapilit, agresibo at mapanganib na pag-atake ng mga China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Dagdag pa ng Presidente ng Pilipinas, hindi tayo naghahangad ng gulo sa alinmang bansa at sa bansang nagkukunwaring kaibigan natin sila. Ngunit hindi tayo matatako, tatahimik, susuko o magpasako. Sa ibang balita naman mga kabayan, good news! Isang bagong impormasyon ang lumabas ng Pilipinas ay kukuha ng 2 bagong patrol boats sa tulong ng bansang Australia upang mapalakas ang kakayahan sa maritime. Ang Philippine Coast Guard ay kukuha ng 2 Guardian-class patrol boats sa isang Australian shipbuilder, ang Ostal. Ang akbang na ito ay bahagi ng kasalukuyang Philippine Coast Guard modernization. Posibleng dito gagawin sa Balamban, Cebu. Ang magiging 2 bagong barko ng Philippine Coast Guard, ito rin ang ginagamit ng gobyerno ng Australia bilang Mabilis siyang tumakbo parte ng kanilang Pacific Maritime Security. Kung inyong maalala, sinabi mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang paglaan ng mahigit 10 bilyong peso para sa 3 bagong malalaking patrol vessel na gagawin rin ng Ostal. Ito ay hiwalay pa sa 2 Guardian-class patrol boats na kukunin ng Philippine Coast Guard. United Kingdom at Amerika hindi na nagpatumpik-tumpik pa, agad na ipinatawag ang Chinese ambassador at nagdeklara ng sanksyon laban sa Chinese company. Sahin natin US-UK sanctioned alleged China-based hackers for targeting voters' critics. The sanctions identify a company and individuals accused of collaborating with Chinese government to launch cyber attacks. Ito din talaga yung mga Chinese ba. Sobrang ayaw nilang pakialaman sila, pero sobrang lakas nilang makialam sa ibang bansa, guys. Biruin nyo, pati UK ihine-hack nila. Tapos, yun, remember nyo dito yung Coast Guard natin. Napasukan ng spy, which is nakakalungkot. Mga Chinese nationals or mga Chinese spy. Mahilig silang maganyan, magtatanim sila ng mga spy, or siguro ganyan sila katakot, Tuloy. At 2 Chinese nationals matapos nitong malaman na may kinalaman ito sa pagsagawa ng cyber attack sa milyong-milyong mga US at UK citizens, mga mambabatas, mga eksperto, mga mamamahayag, maging defense contractor, mga government officials na kilalang mga kritiko ng China. Nang magsagawa ng investigasyon ng Amerika at United Kingdom, kanilang nalaman na ang mga malisyosong cyber activity ay kanilang nadiskubre na ito ay konektado sa gobyerno ng China. Isa sa mga kumpanya ng China ay ginagamit ng Chinese Ministry of State Security na nagsisilbing cover-up sa napakaraming malicious cyber operation. Ito ay ginagawa ng China ay upang patahimikin ang mga kritiko ng China, gambalain ang institusyon ng gobyerno at ang pagnakaw ng mga impormasyon tungkol sa mga sensitibo trade secrets. Itong Lunes lang, sinubukan din ng mga hackers na gambalain ang electoral process sa UK, kung saan ikinagalit ng UK Deputy Prime Minister dahil sinubukan ng China na sirain ang isang demokratikong paraan ng Ganon din kasi kahunghang yung China, man. Like ganyan, meron sila mga hacker, pero wala. Pati hacker nila ampaw. Army nila ampaw, hacker nila ampaw, land of ampaw. pili ng mga leader sa bansang United Kingdom. Aktual na video, panoorin. Ito na. Attacks on our democracy are unacceptable. Yet that is what organizations backed by China have done. Today, we are publicly calling them out. And we've taken action. Boom. We've summoned the Chinese ambassador, and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Such action from China will not be tolerated. We will always seek to defend ourselves from those that threaten our values and our democracy. And we encourage other countries to do the same. Yun. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for 2
malicious cyber campaigns targeting both I can confirm daw ha. So kinonfirma niya min. our democratic institutions and parliamentarians. First, the compromise of the United Kingdom Electoral Commission between 2021 and 2022, which was announced last summer. And second, attempted reconnaissance activity against UK parliamentary accounts in a separate campaign in 2021. Later today, a number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity. So parang siguro ihinahak nila itong UK para malaman din nila kung ano nga ba yung plano ng UK at Amerika, no? Ganun din talaga sila, men. Yung China kasi parang trip din talaga nilang gambalain yung mga kaalyansa ng US, ano? Ganun sila ka-eng-eng. And to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Mr. Speaker, you and Parliamentary Security have already been briefed on this activity. We want now to be as open as possible with the House and with the British public, because part of our defence is calling out this. Ibang balita naman, marami sa mga Pilipino ang nagpasalamat sa ipinakitang suporta at pagkampi ng India sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ang pahayag ng India. Wait lang. Mag-thank you Lord muna tayo, guys, kasi yun, India, nagparating sila ng ano sa atin. So, thank you Lord. At least itong Pilipinas talaga, no, ay marami pa rin talagang bansang nagmamahal. So, maraming salamat India. So, ano ba ang pasalamat sa India? Ewan ko. This opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. Ay tumatak sa ating mga Pilipino na hindi lamang Amerika ang siyang naniniwala, kundi maging ang India ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Agad namang nag-react ang China. Hindi nagustuhan ng China ang ipinakitang pagkilala ng India sa mga karapatan ng Of course! China yan eh. Siyempre, galit din sila sa India. So, wala. Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng China na walang epekto kahit magsama pa ang India at Amerika, pero wait lang ha. India mistakenly believed that it has seized a golden opportunity to cause trouble for ano ba yung pula China ba yan? On the one hand, India wants to play the role hegemon in the Indian Ocean. Ewan ko. Hindi ko mabasa. ang totoo, ito ang ikinakatakot ng People's Republic of China. Ang magsama-sama ang mga bansang merong paniniwala sa bukas at malayang Indo-Pacific. Ipinakita naman ng Indian Navy sa kanilang social media ang pag-deploy at sabay-sabay na paglayag ng kanilang 8 submarine. Isang pambihirang lakas at pagkakataon na inihayag ng isang bansa ang ganitong puwersa. Hindi lamang Pilipinas ang gustong agawan ng China ng mga teritoryo, maging ang India ay kasalukuyang mahigpit na binabantayan ang kanilang mga hangganan dahil ito ay ang masarap lang talaga sa India ay meron din silang panlaban, men. Gusto ring kunin at sakupin ng China. So yun, mula kay Good News Philippines. Original video link in the description box below. Go show support Good News Philippines. Subscribe nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoise. So kita nyo naman yun, guys. Ano na ngayon itong, grabe, patagal ng patagal, padami ng padami yung kumakalaban sa China, men. Yan yung nakukuha ng China dahil sa kanilang kasakiman. 'Di ba? Halos lahat na lang ng bansa na malapit sa kanila, gusto nilang kunan or nakawan. Kaya yun, nakarma tuloy sila. Hindi din naman natin masabing hindi yan karma kasi karma nga yan, 'di ba? Hindi naman. Basta yun na yun. Kita nyo naman, guys. UK. Grabe yung action ng UK, man. Sanctions talaga, travel bans. Tapos pinatawag talaga yung Chinese ambassador. Ganun dapat sana yung gawin ng Pilipinas. Pero bakit nga ba? Tayo kasi, kapag sabihan lang tayo ng Chinese ambassador na, no, it's natural. Kampihan talaga ng Chinese ambassador yung bansa niya, di ba? Pero dapat i-examine talaga siya ba?
na kapag ganyan, meron din tayong gawin ng mga ganyan, mga bans, stop exportation, kumbaga, pasampol ba para matuto ba? 'Di ba? 'Di ba? Tapos yun, pumaray din sila dito, men. Yung tapos yun din, may gagawin ding barko dun sa Cebu, ano, nice din yun. At saka eto na, India, of course. Grabe na, sobrang marami talagang mga Pilipino yung natuwa sa pagpanig ng India sa Pilipinas. To the point na, dang, di din to basta-basta tong India. For sure nga, ewan ko ha, but para sa akin, if ever lang na gumalaw talaga itong China kontra sa Pilipinas at US, for sure, pwede natin pakiusapan yung India na, India, sige na, banat ka rin dyan. Sabay tayo, bumanat ka rin dyan. Kasi yun, pagsamantalahan or samantalahin mo na yung pagkakataon ngayon na sobrang busy ng China. Kasi kapag hindi umaksyon yung India dyan, baka time will come. Sila yung maunahan at hindi sila prepared, di ba? Kaya yun, good thing din talaga na napalapit talaga tayo sa Amerikano. Kasi itong Amerika, sobrang dami din talaga nilang alyansa. Which is parang nare-recommend din tayo ba na ito, Philippines. Oh, alagaan nyo to. Small but terrible to. Sobrang liit lang na bansa nito pero hindi ito nagpapatinag sa China. So, yun lang naman guys. Kayo, ano masasabi nyo dito? Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines. Subscribe nyo yan. Tapos Filipino SC. So, that's it. Filipino is out.